Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Senador Marcoleta, ibinaon sa kahihiyan ng dating senador. Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts na rin sa mga followers natin dyan, sa mga subscribers natin dyan, at sa mga palagi po nandiyan dyan na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout sa inyo. At ang palagi nating hiling, 1 view, 1 like po sana sa ating video. At ito na nga pag-usapan natin mga babayan dahil ang tinaguriang Senador Marcoleta, mga babayan, ayan po, ay ibinaon po sa kahihiyan ng isang dating senador. Sino nga ba itong senador na to, mga kababayan? Walang iba kundi si Attorney Francis Tolentino, mga kababayan. Former senator. Ayan, ibinaon po sa kahihiyan itong si tinaguriang Senador Marcoleta. Sabi nga niya dito, mga kababayan, there is nothing as West Philippine Sea. So yan po ang kanyang paniniwala, mga babayan, na wala daw pong West Philippine Sea. Isa rin po siya sa hindi bumoto sa RA 12064 Philippine Maritime Zones Act at hindi rin po siya nag-sign sa PSR 256 condemning recent public statements issued by the Embassy of the People's Republic of China. So, hindi po siya bumoto sa Philippine Maritime Zones Act, mga kababayan. Kaya naman, eto po, dahil po sa hindi po ata nag-research, etong si Senador Marcoleta, binaon po siya sa kahihiyan, at nilecturean po siya ng todo-todo, ng dating Senador Francis Tolentino, mga kababayan. Sabi nga dito sa post, until today, I would like to believe that there has not been any specific computation or coordinates of the West Philippine Sea. Sabi po ni Attorney Francis Tolentino, yung coordinates under Philippine Maritime Zones Act ay idineposito na sa Secretary General ng United Nations at kinilala na. Ang ibig sabihin nun, yun yung mapa, yun yung coordinates. So kung ano man yung sinasabi na walang malinaw na mapa, ay yun ay panliling lang at disinformation na. Kita nyo, mga babayan, ang lakas ng loob ni Marcoleta na sabihin na walang mapa. Magre-research lang naman pala siya. At saka paano niya sasabihin na walang coordinates? Hindi nga siya pumirma, mga kababayan, doon sa Philippine Maritime Zones Act. Nandun pala yun. Ibig sabihin, parang hindi niya binasa. Yung Philippine Maritime Zones Act, kaya wala siyang alam. Sadyang nagbubulag-bulagan lang itong si Senador Marcoleta. There is something. Parang may something. Ito, panoorin natin, mga babayan, yung pahayag po ni Francis Tolentino, ex-Senator Francis Tolentino, mga babayan. Right? Let's go. Ating pong pagtunan po ng pansin ngayon pong umagang ito, yung batas ukol sa mga boundary ho ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Naging mainit po kasi usapin po yan nung nakarang araw. Nagdebate dahil sa totoo lang, tama rin po yung ilang mga senador. Ang issue yata pinagdedebatean ay yung support kay Tariela. So parang yung act ng ginawa ng panlalait po ng Chinese Embassy sa mga official natin, kasama si Commodore Tariela, yun ang pinag-uusapan. Pero bago raw yun solusyonan, aprobahan yung resolusyon, pag-usapan daw muna ang maritime boundary ng Pilipinas. Diba parang siya, mga kababayan, ang layo doon sa totoong issue. Parang makahanap lang
no ng butas o paraan o pagkakataon na maisingit yung gusto niya sabihin. Hello, Senador. Talagang kailangan mong maisingit, no, yung usapin na yon. Eh hindi naman pala yun ang pinag-uusapan. Ang gusto niyang pag-usapan niya, mga kababayan, yung Maritime Zones Act na yan, mga kababayan, dapat doon nagsagawa siya ng ibang hearing. 'Di ba? Hindi yung ipapasok niya sa ganong issue, sa ganong usapan. Maisingit lang. Nako, ang tagal hong inubuso doon. Oo, Okay naman sayang sabi oras, natin, may diba? tamang representation ba ang Chinese Embassy sa Philippine Senate? Anyway, malaman natin yan dahil kanila May tamang representation ba ang ang Chinese Embassy sa Philippine Senate? Meron nga. Meron nga nagre-representative ng China sa sa Philippine Senate. Nasa palagay ninyo, mga kababayan, no? Diba? Mukhang meron nga ba? binigyan din pati may batas daw nabanggit ito minarapat pong banggitin ni Senador Zubiri at ang author po ng naturang batas na sa ating linya, Republic Act Yan. 12064 Philippine Maritime Zones Act. Makakausap natin dating Senador Attorney Francis Tolentino. Yo. Attorney Tolentino, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV. Magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po, Ka-Orly. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Wala pa raw kasi tayong mapa, kaya hindi raw tayo dapat nakikipagdebate. Okay, so ito intindi natin maigi to, mga babayan. Importante to, no? Sana mapanood to ni tinaguriang Senador Marcoleta. Subaybay. Wala pa raw kasi tayong mapa, kaya hindi raw tayo dapat nakikipagdebate, nakikipagtalo sa China pag may mga insidente ng bullying sa West Philippine Sea. Anong reaksyon niyo po doon, Senador? Alin pong mapa ang tinatanong? Yung mga boundary natin mula sa Masinloc, mula hanggang sa tayo, pati news yung po yun. Kalayaan Group of Island o Kalayaan Island Group, nandun yung Pag-asa. Dapat Opo. daw, wala tayong walang malinaw kung ano yung coordinates nito. Hindi Senador? po totoo yon. Misinformation po yon. Nako, fake news ka pala, Marcoleta. Hindi raw totoo. Disinformation daw. Nako. Gawain ng China yan, yung nagpapakalat ng disinformation. Tatak DDS din yan, yung disinformation. Yung mga fake news. Diba? Tatak DDS yan yung mga ganyan, nagpapakalat ng fake news. Meron pong ginawang batas noong 2009. Meron naman palang ginawang batas. Ito po yung baseline law. Doon po sa baseline law, Ayan makinig ka. Senator Marcoleta, makinig ka dito pakinggan mo to. ginawang batas noong 2009. Ito po yung baseline law. Doon po sa baseline law, nagkaroon po ng 101 base points. Ito po yung Republic Act 9522. Ito po yung baseline. Meron pong northernmost point, ito po yung sa Batanes, at meron pong southernmost point, ito po yung sa Tawi-Tawi. Mula po doon, ito pong Republic Act 9522, ito po ang naging basihan naman, kasama po ito, doon po sa Republic Act 12064 na ako po ang may akda, yung Philippine Maritime Zones Law. Ano po ang laman nun? Ang laman po noon ay kung ano po yung nasasakop ng ating territorial sea, contiguous zone, yung atin pong exclusive economic zone, Easy. etc., hanggang doon po sa pinakadulo. Ito na yung continental shelf. Yung po ay diniposito na sa Secretary General ng United Nations at kinilala na. Ang ibig sabihin po nun, yun po yung mapa. May mapa na pala. Senator Marcoleta, may mapa na pala. Hindi ka nagre-research. Baka naman yun, bakit yung mapa ng China meron ka? Bakit yung mapa natin wala ka? Nag-research ka na rin lang? Ang ni-research mo lang yung mapa lang ng China, yung mapa ng Pilipinas, hindi mo ni-research? Iba yun. Antindi mo. Kaya ka natatawag na Senador kaya ka nababansagang pro-China. No, kasi imaginein mo mga kababayan nag-research.
No, may mapa siya. No, ng China na ipinakita. Yung UNEHO na yan, mga babayan. No? Pero yung mapa ng Pilipinas, wala siyang nakita. Hindi niya ni-research. Diyos me. Yun po yung coordinates. Oh, So kung ano man po yung sinasabi na walang malinaw na mapa, ayun po ay panlilin lang na. panlilin lang na. Ulitin natin ha. Merong mapa, merong coordinates. Continental shelf. Mhm. Yun po ay diniposito na sa Secretary General ng United Nations at kinilala na. Oh, Ang ibig sabihin po nun, yun po yung mapa. Mhm. Yun po yung coordinates. may mapa, may coordinates, mga babayan. Ano yung sinasabi ngayon ni Marcoleta na walang mapa at walang coordinates? Ang hirap kasi, mga babayan. Kagaya niyan, hindi siya pumirma doon sa Maritime Zones Act, yung Philippine Maritime Zones Act. Hindi siya pumirma, hindi siya bumoto, no, sa RA 12064. Hindi siya bumoto, mga babayan. Bakit kaya hindi siya bumoto? Hindi ba siya pabor doon? Ha? Hindi ba siya pabor doon sa nakalagay sa Philippine Maritime Zones Act? Magre-research na lang, kulang-kulang pa. Akala niya walang sasagot. Akala niya walang lalabas. Akala niya walang magsasalita. No, nakagaya ni Senator Francis Tolentino, ex-senator. Kaya dapat ito, nanalo to si si ex-senator Francis Tolentino, mga babayan di ba? Mas okay. Actually, ito si Francis Tolentino, binoto ko to. No? Si Marcoleta, secret. Kung ano man po yung sinasabi na walang malinaw na mapa, ayun po ay panlilin lang na. Panlilin lang yan, mga kababayan. Malinaw ha? Panlilin lang, fake news, no, disinformation. Disinformation. Konting research lang pala, no? Makikita itong Republic Act Opo. 12364 na sabi niyo sinabit ho ng Pilipinas saan? Sa United Nations po yan. Sa Secretariat po din ng UNCLOS. Oo, Sabi nga nung konting research lang, Senator Marcoleta, Grabe naman yung kung pina-research mo yan sa staff mo, hindi nila na-research. So nauna po dyan, yung Republic Act 9522 na sinubmit natin noong March 10, 2009. Ito po yung baseline law. Yung po yung kung saan magsisimula naman yung pagkukompute ng distansya. So maliwanag po dito, halimbawa po, West Philippine Sea, ito po yung napapaloob dun sa ating exclusive economic zone. Papunta po dito sa western portion ng Pilipinas. At maliwanag po dito, yung western side, kasama po yung Baho de Masinloc, kasama po yung Kalayaan Island Group, at nakalagay po doon sa batas na ginawa po natin, tayo mayakda sa Section 2, ang tawag po dito ay West Philippine Sea. Nung ito sinubmit sa UNCLOS, wala po bang pagtutol dito? Wala po bang nagsabi na wag niyong tanggapin yan dahil under contention yan? At sinabi ng UNCLOS na ibalik niyo muna ito at hintayin natin yung petisyon, yung mga pagsagot sa complaint regarding dito sa Republic Act 12064. May ganun po ba nangyari, Senador? Wala po yan. Dalawa po yun. Baka malito po tayo. Ang una pong sinubmit ay yung Republic Act 9522. 9522. Okay. Yung baseline law 2009 pa. And pangalawa po ito pong 12064 na nire-reaffirm lang natin yung naging desisyon naman at kinikilala ng international law Arbitral doon tribunal. sa arbitral ruling. Ni-reinforce lang po natin yan. Okay, So so liliwanagin ko po, yun pong, ang pinag-uusapan po dito sa Republic Act 12064 ay maritime zones. Ano-ano po yung maritime zones? Ito po yung nabanggit ko kanina. Ito po yung territorial sea, yung yung EEZ. napapaloob. Ito po yung contiguous zone, yung hanggang 24 nautical miles. At ito po yung exclusive economic zone. Lahat pong ito, doon sa western portion ng Pilipinas, simula po doon sa territorial sea, sangayon din doon sa ating baseline, ay yun po yung tinatawag nating West Philippine Sea. Meron pong mapa. Meron pong mapa at hindi po totoong hindi alam yung coordinates niyan. Ang coordinates po niyan
ay yung maritime zones. Alright. Mukhang mas mahaba-haba pa sana itong ating dapat palang inilaan dahil gusto kong malaman dahil hanggang ngayon hindi pa rin talaga hindi pa rin maunawaan ng hindi naman marami no kundi ilan sa atin yung ano yung territorial, ano yung exclusive economic zone, ano yung continental shelf na parang sa tingin ng iba ay atin ito at walang pwedeng umangkit, walang pwedeng dumaan ito. Kanya-kanya pala itong definition na senador. Ano po? Dapat atin yung maunawaan. Pero pinakapunto po ninyo kung pag-uusapan wala tayong dapat na ikatuwa dahil hindi naman sinabi ng arbitral tribunal na sige, walang visa yung 9-dash line na yan ng China pero Philippines, hindi sa inyo yan. Walang ganon. Wala pong ganoon. At ni-reinforce pa ho yung ating karapatan. Ulitin ko po, yung maritime zones natin, sangayon sa 12064 ay nagbibigay sa atin ng legal rights. Mm-mm. Yung coordinates po, hindi po nagbibigay ng legal rights yon. Yung coordinates, naglulocate lang yon. Oo. Para nagpa-deliver ka po ng pagkain. Dito mo dalhin. Lang po saan dadalhin yung sa bahay mo. Pero yung karapatan mo na umorder ng pagkain, ay nandun po yon. So nagpatibay po sa karapatan natin yung Republic Act 12064, yung Maritime Zones Law na atin pong inakda. Hindi ka ba natuksong bumiyahe kahapon sa Senado at ipaliwanag yung ang tagal-tagal ang tagal ng debate Alam niyo tungkol po, dito. 15 May hinahanap taon po kasing ito mapa. in the making. Ano pa? 15 taon in the making po itong Grabe, Maritime no? Zones Law. Tinapos lang po natin ito. Palagay ko naman po, maunawaan po nila. Ang ayaw lang po natin ay yung disinformation. Tama. Ang ayaw lang po natin makonfuse. Gaya po siguro, makukonfuse yung iba. So, liliwanagin ko po, ang atin pong karapatan ay nanggaling sa ating mga maritime zones law na nanggaling po sa UNCLOS, sa international law. Yung pangalan pong West Philippine Sea, ayun po ay kategorya na binibigay doon po sa batas. Kagaya po ng Indonesia, ang Indonesia po ay yung kanila pong exclusive economic zone, pinangalanan nila na North Natuna Sea. Tama. Ang Vietnam naman po, ang pangalan nila ay East Sea. Yun din po yung kanilang exclusive economic zone. Kasama rin po yung Gulf of Tonkin. Sa Taiwan naman po, yung Taiwan Strait. Ganon din po yung kategorya ng West Philippine Sea. Alright, Senator. Maraming salamat sa paglilinaw pong ito. Meron pa akong mga gustong itanong po sa inyo. Siguro, Ay, mahaba-haba. ilaan po natin sa susunod na pagkakataon na mababantala kayo ng mahalaga. Yung mga tanong kung may mapa, meron po. At meron tayong Meron po. Philippine Maritime Zones Act at kinakailangan lamang mag-research po ng mas mahaba-haba. Senator, Magbasa po. magbasa. Opo. Maraming salamat Magandang po. umaga po sa inyo at Thank you. maraming salamat. Alright, siya mga kababayan, ano? Kailangan magbasa, mag-research. Mukhang hindi ata nagbasa si Senator Marcoleta. At hindi rin ata nag-research. Ang ni-research lang niya mga kababayan, yung pong mapa ng China. Di ba? Imagine ninyo, no, senador siya, mga babayan. Tapos, pag gusto niyang pag-usapan yung issue na yon, na pilit niyang hinahanapan ng butas yung West Philippine Sea. Pero meron palang batas, no, na inakda. Tapos, hindi siya bumoto doon sa batas na yon, mga kababayan. No, ibig sabihin, ano sa palagay ninyo? No? Okay, comment na lang po sa ibaba yung mga opinion na tatin niyang pag-usapan. Right? So yan muli, kita tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobsit sa Balls TV. Peace and out.